Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman mo ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, balik po tayo dito kay Sara Kim. Kay Sara Kim na hindi ho natin tatantanan. Hindi ho natin siya tatantanan para questionin ito si Sara Kim. Ayan, di ba? Nabalitaan ho natin dati last month, a few months ago, na nabalitaan ho natin na nagasta po ito ng 125 million pesos sa loob ng 19 days. Pero lumabas din pala ang katotohanan, hindi lang pala 19 days. 11 days lang pala. Magkano ang araw nun ni Sara Duterte? Mahigit 1 milyon. Grabe no? Mahigit 1 milyon niya na ginastos. Bawat araw gumagastos siya ng mahigit 1 milyon. At ito naman, sinabon-sabon naman siya ni Senadora Risa Hontiveros. Diba? Panoorin ho natin. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Natawa naman ako sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Daig mo pa, Sara Kim, ang may credit card. Ang may pinatago na credit card. Ay, mahiya-hiya ka naman po, Vice President Sara Duterte. Hindi ka na ba nahiya sa taong bayan? Na gagastusin mo yung pera? Ano ba, nagpatayo daw kayo sa mga safe house? Anong pinatayo nyo ng mga safe house? Anong ilalagay sa mga safe house na yon? Alam nyo kasi sa totoo lang mga ka-action, mga kakamping, no? Ang dapat talaga tuunan ng confidential fund na yan, yung mga Coast Guard ho, at saka yung mga Philippine Navy. Sila dapat ang may karapatan na magkaroon ng confidential fund every year. Hindi yung Vice President. Sino bang ipapa-intel niya dyan? Pero wala ho tayong magagawa. Malakas po siya sa kay President Bongbong Marcos Isang ano lang yan, isang pasa lang ng proposal ng budget niya, aprobado sa Congress, approve kay Mr. President. Diba? Kawawa ang taong bayan na ginagastos lang naman ni Vice President ang pera na wala naman tayong nakikita kung ano mga proyekto ang ipinapatayo. Kaya tama lang ho ang sinabi ni Senator Risa. Nagpatayo ba kayo ng mga safe house? Pasilip-silip naman. Daig mo pa daw, Vice President Sara, ang may pinatago na credit card. Natawa naman ako. Ganun talaga si Senator Risa Hontiveros. Kaya saludo talaga ako sa iyo, Senadora Risa. Kahit nag-iisa ka lang sa oposisyon, pero grabe. Fight, fight, fight! Para sa katotohanan. Yan ang gusto ko. Isang Risa na walang kinakatakutan.
Yun lang ho mga ka-action, mga kagamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.